Salamat sa paghihintay natin at makapag-umpisa na rin tayo. Sige ba, magandang gabi sa ating lahat. Basahin ko lang po ang awit. Awit ng paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin ang duga ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, nagpakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat muli sa pagkakataong na iyong kaloob sa amin. Kami po ay nakita-kitang muli sa iyong pangalan, Panginoon, upang ito ay sambahin namin, pasalamatan at magpakatotoo, Panginoon, sa mga naranasan namin na ikaw ay kasama, Panginoon. Nang hindi po, salamat po muli sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan, may dyan ka na lang. Para makita sa laptop din. Hello. Tayo po ito kayo. Tayo lumawag sa Panginoon.
Okay. Maraming salamat sa Panginoon sa awitin na ating nadama. Yan. Ako ngayon ay nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy na guidance at sa mga pangunawa na kanyang pinagkaaloob sa mga bagay na hindi dapat na pinapansin yung mga walang kabulang bagay. At siyempre, ang kanyang presensya, pangunawa at paintindi sa mga pagsubok na naranasan natin, hindi na ako lahat tayo, ay talagang napagtatagumpayan sa pamamagitan ng panalangin. Yan. Siyempre sa puso at sa isip. At sa gawa. Yan. Dinapay kong papulit ng salamat sa Panginoon. Bawat pamilya represented Ay, by one. Sino hindi pasalamat last week o last day? Okay naman. Ang huli niya sa pamamagitan ng LJFFC. Naputo lang eh. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay pupulit at papasalamat sa Panginoon sa buong sanglinggo na po nakalipas. Last year din, kasi last week si brother yung nagdamay. Salamat. And magpapasalamat ako sa Panginoon last year sa buong pag-iingat ng Panginoon, sa lahat ng biyayang kanyang pinagkakaloob. And nagpapasalamat din ako sa mga pagsubok na napagtagumpayan kasama ang Panginoon, syempre. And nagpapasalamat din ako this week sa Panginoon sa buong sanglinggo na namang nakalipas, sa kanyang pag-iingat at gabay sa buong pamilya namin. Papasalamat din ako kanina kasi medyo nakaramdam ako ng kung ano yung naramdaman ko, yung sa mata ko, yung nagdodoble yung paningin ko. Ang tagal yun, mga ilang siguro mga isang oras yung nagganon yung paningin ko. Si Junior susundin ko pa sa school. Sabi ko, pag pinag-pray ko na lang sa Panginoon na pagalingin niya ako kung ano man yung nararamdaman ko, o ano man yung nangyayari sa mata ko. Kasi nagsiselfon kasi ako, bakit parang hindi makapag-focus yung mata ko, parang nagdo-blurred na nagdo-doble-doble yung tinitignan kong Tapos yun, nagtuloy-tuloy na isang oras siya. Tapos, sakto pa, susundin ko si Junior. Ang ginawa ko na lang, pinag-pray ko na lang sa Panginoon na pagalingin niya ako at hindi naman niya ako binigyan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakabuti niya talaga sa buhay namin. Yung tinatag ko lang po pa po. Ayun, ako patuloy na nagpupulit at papasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa pamilya namin, ganun din sa akin sa buong linggo na to. At ganun din sa patuloy na kapahingahan kahit na may pasok na. Halaga, kasi yun, puro lang kami review and ayun din sa darating na exam. Hindi ko na alam, pero inaasa ko ng kay Lord. Hindi mo iaasa. Ayun ipag-prepare ko na lang, yung pag-exam na yun. Ayun din, ganun din sa patuloy na pagaling at recovery ni Papa sa sakit niya. Ganun din sa pamilya ko. Sabi ko sa uwi, sakit daw siya. Kaya siya lang dito. And ayun din, ganun din sa school namin yung mga kaibigan ko na nagkakaroon ng sakit. Ayun nasabi na ni Ate na uso yung sakit na yun. Kaya ayun, patuloy kami napapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-alaga at paggabay ng Panginoon sa pamilya namin. Kaya naman patuloy kong pinapalik ang pabuti sa salamat sa Panginoon. Ayun, ako naman ay nagpupulit na salamat sa Panginoon siyempre sa patuloy na kabutihan niya at sa kalakasan na pinagkakaloob niya. So, kung napansin ko kasi 2 years ago, lumabas sa Facebook ko na January na nagkasakit ako. Then, nakaraang taon din nagkasakit din ako January 2. Na naalala ko na hindi ako nakatinabayan. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon kasi this year, hindi naman ako nagkasakit habang pasok ng taon. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon dahil yun nga sa tulong nila ang JFFC na
laging pinapaalala sa atin na pagbabasa ng Bible. So doon, tutulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo maging matatag. And then, yun nga, dumarating yung mga problema. Pero noon, yun, siguro kaya ako madalas sa kakasakit kasi masyado akong papadala sa stress na may mga bagay tayo na hindi alam kung paano natin paglabanan. Pero dahil nga sa tulong ng Panginoon, sa pagbabasa sa prayer, bibigyan tayo ng Panginoon ng kaliwanagan at kung paano natin yun malulutas. Siyempre, hindi naman natin malulutas yun sa atin lang, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. At gaya din sa yung sermon message ni Pastor nung nakaraang yung linggo na, yun na ang Panginoon hindi napapagod. So tayo lang, kaya talaga napapagod tayo. Kaya hindi natin kakayanin kung susuloyin natin yung mga pagsubok, kung hindi natin isusuko sa Kanya. At syempre, kasama din yung pagtitiwala natin sa Panginoon. And then, yun nga naalala ko lang nung si Papa nga, minsan nagigilta ako kasi hindi ko siya pinagsisimba kasi nga napapagod siya maglakad. And then, pero siya, gusto na laging umatay magsimba. So, ako na lang nagsabi na, antayin ka na lang pa kasi, sorry na may nahihirapan. Pero, yung naalala ko yung nag-evangelism kami din nakaraang taon na may matanda kami na nasyura na tuwa lang na pag ganong edad, parang gusto pa daw nila magsimba pero hindi na kaya ng katawan nila. So, parang napaka-bless natin na bata pa tayo, malakas pa tayo, nagagamit natin yung lakas natin para sa paglilingkod sa Panginoon. So, nawag sumantong sa ganong sitwasyon na kung kailan mahina na tayo, tapos saka natin gugustuhin maglingkod sa Panginoon. Kaya nakaka-tuwa yung mga matatanda na gustong-gusto pa nilang magsimba, maglingkod sa Panginoon. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun, habang bata ako, pinarealize niya sa akin na magamit yung kalakasan ko para sa kanya. Kaya binabalik ko sa Panginoon yung pagbulit ko sa salamat. Oh, plak ka. New Year na kasi. Nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay po sa akin and sa family ko din and sa pagbibigay ng knowledge and wisdom and protection. Hindi lang sa akin kundi sa family ko and ayun, wala naman yung sa akin. Kasi sinagay ng Panginoon and ayun lang, hindi naman Huwag na masyadong camera sa ikaw naman. Wala ka. Oh, family, ano na? Sunod na. Oh, Dawis. Sayang kuryente. Oh. New Year na kasi. Amoy, background pa. Wala, ako naman po, nagpupulit nagpapasalamat ako kay God. Unang-una. Dahil po, ayun, pinagaling ako ni Lord sa 3 weeks na ubo at 2 weeks na Cebu. 3 weeks na ubo? Amazing. Opo. So, wala pa namang TV, siguro dala lang talaga ng weather. And yun, also, naira ko sa New Year and Christmas, first New Year and Christmas without our mama. Ako naman yun, tanggap naman na. And at peace naman na. Medyo may lungkot pa rin, pero at peace naman na yung heart ko. And hopefully, ng mga kapatid ko, ng tatay ko. Sure. Ayun, and also back to work na ulit. Medyo utang pa kasi naka-vacation mode pa yung utang. So, yun. Papasalamat kay God sa continuous guidance, blessings, and provision niya sa araw-araw. Yun ang binabalik ko po. Salamat sa Panginoon. Amen. Dawis ko na rin. Birthday? Ah. Kaya nag-birthday pa ako, salamat po kasi Panginoon na ginintay niyo ako ngayong gabi na to. Talagang nag-joke lang. Nag-birthday pa ako, salamat ako sa Panginoon kasi patuloy niya akong ginabayan sa taon na to, lalo na nung nakalipas na taon.
Yun, unang-unang pinapasalamat ko talaga sa Panginoon since hindi na ako nakali ng prayer meeting is yun, yung continuous na prayer ko, yung agony ko talaga, kasi feeling ko ang bobo-bobo ko nung nag-review ako. And yun, talagang sinabi ko yung kay Pastor, kasi nga, ayun nga yung ano ko, yung doubt, yung fear ko sa sarili ko, sabi ko, tag na to, hindi kami nag-review ng maayos, kasi nga syempre sobrang stress sa school, sobrang daming gawain. Tapos hindi ko alam ano nangyari, pero yun, nakapasa naman kahit pa paano. Kaya feeling ko lahat yun sa Panginoon. Hindi lang feeling, I believe and walang doubt na lahat yon sa Panginoon kasi from the very start naman talaga, pinag-pray ko lang siya at hindi ko talaga siya gusto at all. Pero yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy na pag-bless niya sa akin at sa physical, talaga, strength kasi nga, hindi ko alam, baka tumatanda na ako. Yung mga sakit, ang bilis nang lumapit sa akin. So, di ako nakinig dati, nabawal pa lang magpuyat lagi. So, yun, as in, yung bawi sa akin sa katawan ko, araw-araw akong may sakit. And then, nanto lang kahapon, muntik na ako matumba, nagdi-discuss ako sa room. So, sabi ko na lang, kabuhanan na kasi. Kasi nakakahiga yun, syempre ayoko naman mahiga, tapos andun yung mga bata, hindi ko kaya mahiya na gano'n. So, talagang dinadaan ko lang sa joke, pero hindi ko na maintindihan. Kaya nga, nag-check ako ng notebook, hindi ko na sinecheck kasi sabi ko, ang pangit ng sulat, hindi ko maintindihan. So, sasakit lang yung ulo ko. Kaya, pinag-bring ko rin sa Panginoon talaga, yung physical strength ay bumalik sa akin. At, kahit mag-practice na ako maglakad kahit pa paano kasi hindi rin ako naglalakad or anything. At, yun nga, binabalik ko pa rin pasalamat sa Panginoon. Hey, hey! Pamilya na to. Good evening po Saga. sa akin po. I apologize in advance po. At ako ay kukuha ng ilang oras po sa atin. Ano po kasi, first prayer meeting ko po ito at hindi ko nakakita ng last prayer meeting. So, medyo masasabihin ko. Ayun po. Una-una, I want to thank the Lord of course for this past year for goodness and grace and guidance and provisions and opportunities. Yung sa unang araw ng college yun, college actually, yun lang naman talaga yung pinakabago sa akin last year. And papasalamat ako kay Lord kasi ayun po, nakakaraos naman po at ayun po, dito na po ako. Papasalamat din po kay Lord again kasi I am a part of this family. Etong LGFFC po, papasalamat ako kay Lord kasi again, that I was able to be part of this. Papasalamat po ako sa mga buwan kaasan po ninyo na naka-influensya rin po sa akin sa magiging tao as a person. Lalo na nila. Kasi papasalamat ako kay Lord for giving me such goodwill. I'm full of goodwill uncle. Kasi kung wala mo sila, hindi po ako siguro. Ay, hindi! Kasi ako po. Kung mamata naman po ako tao siguro nito. Kasi ako, hindi, sila po talaga yung nagtutulog sa akin. Kasi hindi mo kayo makikita. Tanggapin mo na. Isuko mo na. Ayun, napapasalamat ako sa mga opportunity. Ngayon tayo nakapag-base ako dito. Sobrang ito, patuloy na nagsiservisyon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako like yung fully change na. Although, nakikita ko po sa buhay ko na na-affected yung mga tao sa palibot ko doon sa buhay. Pero, kaya nga po, napasalamat po kay Lord
Ikaw nasan po ako ngayon? Like, yeah, sabi ko, tapos. Ayun lang po. Yan, Chris! Ay, may tapos mo na. Ayan, duwend joke. Ano pa yan, ha? Dahil sa tangkado yan. Magandang gabi po sa Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng isang week na to, binigyan ako ng sakit sa katawan. Tapos, trangkaso, yun, nakakalungkot kasi hindi ako sanay sa loob ng bahay na walang gagawin. Ganito kasi ang buhay ng tao lang sa akin. Kaya pag napunta sa loob ng bahay na maghapon na, nakakabagot, ipapasalamat ako kasi yun, binigyan ako ng medyo naka-recover na, wala na yung pangangatid ng tuhod ko, malakas na. Tapos, nagpapasalamat din ako sa pag-iingat na sa amin, lalo sa asawa ko na madaling araw na maalis, hindi ko na iatid, gawa nga ng kailan kaso pa ako. Kaya ngayon, naka-face mask pa ako kasi kaninang ko lang naramdaman na kaninang umaga lang, pag-isip ko, naramdaman ko na parang maganda na yung ko, pakiramdam ko, yun, mag-exercise ako, tapos nag-take pa rin ako ng gamot ngayong gabi para in case na sana sa tulong ng Lord is maging okay na po. Yun lang po, maraming salamat. Yan, tama. Si Mama kasi yung last week, di ba? Okay. Ay, ako rin po po pasalamat sa Panginoon sa pagtatapos ng linggo, pagtatapos ng buong isang linggo at yun sa pagsisimula rin ng taon. At nagpupulit po pasalamat po sa Panginoon. Ayun, di ba, ako muna na nagpupulit po pasalamat sa nakalipas na taon sa God's faithfulness, kabutihan niya, katapatan niya at sa paggabay niya sa akin at sa buong pamilya namin. Nagpupulit po pasalamat sa Panginoon dahil nakatungtong ako ng 2026 with God's grace na dahil yung 2025 sa akin yung full of God's lesson and God's consequences and lessons sa akin na daming pagkukulang, daming sa inconsistent, at daming pagkakamali na naranasan ko. But hindi ako nagpupulit ko sa Panginoon dahil His Holy Spirit does in me na hindi ako nagtamo ng patatampo sa Kanya o gagalit o especially doubt na sa mga nangyari sa akin. Dahil yan ang hirap. Nahirapan rin ako sa buong taon sa aking sa college. Sa second year is napakahirap na ng pag-aaral. Kaya ang daming pagkukulang. Kaya ang dami kong hinapon ng December. Pero I still trust in Him dahil para sa akin is hindi mawawala na pagtitiwala ko sa kanya dahil ang daming testimony, witnesses sa aming pamilya na hindi kami pinabayaan. Kahit nagpupulit ko po sa amin sa Panginoon dahil sa buong isang linggo sa patuloy niyang pag-iingat, pagprotekta sa bawat isa sa amin. At nagpupulit po sa Panginoon is nakalimutan ko is nagpupulit po sa Panginoon as a music ministry is going to
3 or 4 years na ako nag-serve sa Lord. Kaya napupulit ko po salamat sa Panginoon sa kanyang kalakasan spiritual na pinapahiram sa akin. Kaya ayun na ganun din is na tuturuan niya ako day by day. Kaya ayun talagang nabibigay ko yung 100% lakas ko para mapurihan siya every Sunday na nag-serve ako. Kaya ayun, nagpupulit ko salamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng pagpapala at pagkilos niya sa bawat isa sa amin sa pamilya na maliit man o malaki o nakikita o hindi nakikita namin. Nagpupulit ko salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. At ayun, binabalik ko po lahat na pupulit ko salamat sa Panginoon. Oh, ganun pa. Your family, wala na, no? Wala na. So, ako na. Para marinig ng mga nasa FB Live. Hello. Ako may konting salamat din sa Panginoon. Hello. Yan. At asap na wala pa rin tayo. Wala pa rin mga tubuko. Pagawat may pagkaan na konti-konti ito nararamdaman. Pero kung kaya ng Panginoon ay hindi naman huwag naman sana magtuloy dahil ang hirap. Lagi tayo nakatoka sa pagbabaging ng salita ng Panginoon at Saturday pa. Last Saturday wala kami. Dahil na may inisikaso si Ali at matamat. Dahil na kasama dapat ako. Para sa yung kanyang classmate na establish ng stem cell business. We pray na maging maayos yung lahat. So, last prayer meeting, yan po yung ating devotion. Prayer first. Kaya panalangin bilang unang hakbang sa bagong taon. Of course, una yan, may pangalaw naman. Kaya ito yata yung pangalaw. Ano ito? Ito yung nakalan, no? Wala. I-advance natin. Ang ginamit ko din. Indugto mo ba kayo yung ano ko? Ito lang. Ayan. So, ito na po yung pangalawa. Panalangin bilang pananatili at pagkakaga sa 2026. Praying through. First step, prayer. And then, of course, dapat sundan natin ito all throughout. Praying through. Kasi, hilig sa kalagitnaan, kinakapos. Sa kalagitnaan. Ngayon, wala pang kalagitnaan. Nangihina na tayo. Parang last Sunday message, no? Sa una, malakas. Pagdang muli, hihina na. January 5 pa lang eh. So, gano'n. Ito mga pangunahing text natin. Luke 18:1, Colossians 4:2, and James 5:16-18. Maraming Pilipino ang marunong magsimula, pero konti ang nagtiyataga. Hindi nga, ano yan? Talo ng ano yan? Ang matyaga. Ano yan? Masikat? O masipag? Ang matyaga? Ng matyaga? Taig ng matyaga? Ang masipag? Maaga. Yan, maaga. So, January pa lang. No? Marami na tayong prayer journal. Pero pagdating ng February, kalahati na lang. And then, sa March, tahimik na ulit. Ginagawa niyo ba yan? Prayer journal. Sinusulat niyo yung mga prayer request niya. Sa atin. Sa church. Maganda gawin yan. Lagay sa isang lalagyan. Lagi niyong binabasa, pinapipray. Then, makita niyo kung ano yung mga answered prayer sa kanya i-aalis yan. Tapos ako pa sa inyo, mukunti na lang. So, answered prayer na. So, by the end of this year, praise God, answered prayer lahat ng inyong prayer journal o prayer request. So,
So, kaya sinabi ni Jesus doon, sa Luke 18:1, they ought always to pray and not to lose heart. Huwag mawala ng pag-asa or puso or passion in prayer. Ibig sabihin niya, may mga panahon ng panalangin ay hindi madali. Pagdadaan tayo sa mga struggles in life, sa mga hurdles. Pero mas lalo itong kailangan natin gawin. At huwag kaligtaan ang patuloy na pananalangin. Kaya ang panalangin po ay hindi lamang panimula ng bagong taon, kundi ang paraan ng Diyos upang manatili tayong tapat, matatag, at umaasa hanggang dulo. Last Sunday, we focused on the words of God, joining our hearts, one heart and mind, and then all throughout this year, sama-sama tayo. Kaya nga, tanong, bakit maraming nagsisimula sa panalangin ngunit hindi nagpapatuloy? Ay, teka. Ano ang papel ng panalangin sa gitna ng pagod at kabiguan? Hindi tayo exempted yan sa mga pagod, sa mga stress. At praise be to God na lang talaga, no? Nabalitaan niyo ba isang teacher namatay during the class observation? Kasi masyado sineseryoso. Masyado sineseryoso, sabi ko nga sa mga content teachers, isa lang ang katawan natin. Papasikat kasi sa mga guro, hindi maiwasan yung pagalingan. Pagalingan. Pero pag ikaw, di ba nakikita ang galing ng teacher? So everyday, na pagtuturo mo doon ang kita dapat. Kaya ang mga ibang nasa malamig na kwarto, hindi lumalabas, patuloy yung mga tuturo. Yan ang isa sa ano ko tawag sila niya, hinanakit sa sistema ngayon. Para baga ang mga prakala na teacher ay walang tiwala. Itong mga nasa taas. Kaya ganun po mga awan ng Diyos na kalaya na ako sa ganung sistema. At tataas na sweldo mo, tataas din ang responsibilities mo. Hanggang sa kumatay ka. Sa sobrang stress. Ay na to. Nalulungkot man, pero ang Diyos pa rin ang ating pag-asa. Kaya nga, prayer prevents discouragement spiritually. Kailangan natin ito mga kapatid. Lalo kung tayo nasa trabaho, nasa lugar, workplace, full of stress or stresses. Or kahit mga estudyante pa lang, stress na kayo. So how much more kapag kayo ay nasa field na. Yun ay talagang reality ng buhay. Tatrabaho na kayo. Pero sabi ni Luke, Dr. Luke, Jesus told his disciples through, of course, Jesus Christ said niya, they should always pray and not give up. They should always pray and not give up. So napakalaki, talaga importante ng panalangin. Kaya sabi doon, always to pray. Laging manalangin. Patuloy, hindi during maganda lang kalagayan. Mas magpatuloy tayo sa hindi maayos na kalagayan. Kung tayo nag-request sa hindi panandalian lang. Kaya pangalawa, sabi doon, not lose heart. Huwag sumuko kahit tila walang sagot. Tila walang sagot. Si Prophet Jeremiah, 40 years, pray ka ng Lord. Iyak ka ng iyak, Lord. Ano ito ang iyong bansa? Pinili, pasaway. He is a weeping prophet. He was a weeping prophet. But, 40 years, walang nangyayari. But, he didn't lose heart. Pero ang problema minsan ay hindi unanswered prayer, kundi unprayed discouragement. Kahit yung discouragement natin, hindi natin pinipray, Lord. Palakasin mo ako sa mga ganitong sitwasyon. Patatagin mo ako. So,
Pagka na-discourage, lose heart agad. Mawawala na agad lang, tiwala. At worstly, without God's mighty hand and plans. Theologically, ang panalangin ay means of grace. Pinapalakas nito ang loob habang hinihintay ang kilos ng Diyos. Pinapalakas ang ating spiritual buhay, spirito. Kaya nga, sabi Charles Spurgeon, wala niya naman ang the Prince of Preacher, a Baptist pastor to. When you cannot trace God's hand, trust His word. Pag hindi niyo makita yung kamay ng Panginoon sa buhay natin, gusto natin makita agad. Trust His word. Talagang natin makikita yun. Pero makikita natin yun kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Sometimes, the problem is yung soaking in the words of God. Ano yung soaking? Babad. Pagbababad sa salita ng Panginoon. Okay? So, iba tayo nagbababad eh. So, iba nagbababad. Kaya nangyari, patimaan, ng patuloy, stress, problema, bagsak agad. Paglalarawan, sample, parang mahabang pila sa government office. Hindi ka alis dahil alam mong darating din ang turn mo. Nakaraan pa kayong pila sa mga government, last, ano ba yan? Naalala ko yung pila sa pag-asikaso ng lote sa Bundong Palay. Kaya talagang yung pag-anong-ganong ka. Pag-anong-ganong ka sa, sa LRA, tapos munisipyo. So, puro pila yun. Kaya, tsaga. Kailangan yung tsaga. So, kaya, ang panalangin ay pananatili sa pila ng biyaya ng Diyos. Huwag mawawala ng pag-asa, ng puso. Mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Kaya, sabi ko sa Colossians 4:2, second point, prayer deepens spiritual discipline. Pinapalalim ng Panginoon ang panalangin natin sa Kanya at yung disiplina. Kaya sabi dito, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Alert mind. But be transformed by renewing of your mind. Because you all know, Satan and his demons, sabi nga sa 1 Peter 5, he's like a roaring lion, eager to devour. He is so wise. So be alert. Pag Tagalog yan, tuso. Konting makita lang sa atin na kasimangon tayo at lugmok na lugmok tayo, ay, si Satan, tuwang-tuwa yan. Gagawa yung paraan para lalo tayo malugmok, mawalan tayo ng tiwala at magduda. Kaya sabi ng Panginoon dito, ni Pablo, continue steadfastly. Sa Greek word yan, prosper tereia, meaning manatili kahit mahirap o mahirap ang kalagayan. Manatili kahit mahirap ang kalagayan. Do not lose heart, sabi ng Bible. And then, being watchful, that's pareho sila kanina, no? Being watchful. Maging alerto ang ating spirito. Of course, ang banal ng spirito, hindi ka lang nadadaig. Kaya lang nadadaig tayo dahil hindi tayo nagiging alert and watchful. And with thanksgiving, lagi tayong magpagpasalamat. Whatever circumstances, no, that we might encounter. At this of 1 Thessalonians 5:18. Kasi sabi sa 5:17, pray without ceasing. Don't stop praying. Kaya dapat yung pananampalataya natin, makikita ito. That we are so grateful to God. Whatever happens. Kaya ang panalangin ay hindi lang emosyon. Ito ay disiplina na pag-ibig sa Diyos. Theologically, hindi dapat tayo maging legalist, no? Sa disiplina. So dapat ay maging bunga ng relasyon natin sa Panginoon, sa pag-ibig niya. Ang Diyos ay hinahanap kahit walang nararamdaman. Kahit walang in every
circumstances. In every time. And then, sabi ni Eugene Peterson, sa kilalang theologian, preacher, along obedience in the same direction. Tanda natin, ano ng Panginoon sa isang direksyon. Nasa finish line na. Kaya sabi niya sa Paul, Philippians 3:13 or 12-14, forgetting what lies behind, praying toward what's ahead, to win the prize, heavenward. Heavenward po tayo, ha? Hindi tayo, ano yan? Dito magtatapos. Heavenward tayo. Though it's a long process, long obedience. Kaya nga, mas malaga ang consistent prayer. Sa umaga, pray agad. Ano ba si Choi? Sinip ko sa inyo. Grabe yung manalangin. Kinakuha ko isang oras. Sa Korea, the largest Christian church worldwide. The world. Nasa Korea, South Korea. Pupunta niya sa mountain, pray o buong maghapon. Pag mag-decide siya, mag-pray siya, buong gabi. Grabe. Kaya naman, yun ang resulta. Kaya nga mas mahalaga ang consistent prayer kaysa perfect prayer. Manalangin kahit pagod, tahimik, o confused. Dududa ka, manalangin ka. Lose heart ka, manalangin ka. Bigok ka, manalangin ka. You need the direction, decision, correctly, pray. Pray, pray, pray. Kaya thirdly, last, prayer produces spiritual power and healing. You know? Kaya sabi healing, kawan rin yung mga helper nyo. At panalangin, because the prayer of the righteous is effective. Righteous man is effective. O appears much. So, kaya nga, sabi dito, sa James 5:16-18, diba? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Sometimes the cause of our sickness, spiritually and even physically, is sin or sins. The prayer of the righteous, ay sabi ko nila, is powerful and effective. Like Elijah was human being, even as we are, he prayed earnestly that it would not rain. That did not rain. Alam yung kwento nito? Hindi ko masyadong ano yan. Kalaban niya, hundreds of prophets, false prophets. Okay? Pero siya, paulan na apoy. Nalagyan pa niya na damdamo. Daming tubig. Pero, sabi niya sa mga false prophets, magsayaw pa kayo, sumigaw pa kayo. Ang siya na sunog ang kanyang altar. So, takbuhan sila ngayon. At naniwala sila sa Diyos ni Elijah. Kaya, for 3.5 years, again we prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Kaya nga, confess. Sabi din sa 1 John 1:9, confess. Yes, confess. Every day. Paglilinis ng puso. Look. Sa mga unbelievers lang to, hindi po. Believers to, sabi, if we confess. Okay? We, sabi ni John the Beloved, para sa mga believers ito. Okay? Nagsisilang sa aming kasalanan. Yes. Tuloy pa rin ang pag-confess. Kasi, we are under the sanctification process of the Lord. If we do not confess, you are so boastful. Hindi na ako nakakasala, pinatawad ng kapatid. Hindi, ikaw na. Ikaw na ang Diyos. Kaya di ba, Lord's Prayer, it is the Lord's Prayer. May patawad doon. Patawarin ang nagkakasala. Kaya nagpapatawad sa atin. So, pray for one another. Lakas ng community or church ito. Kaya tayo nagpa-pray for one another. Kailangan natin magpalakas spiritually kasama ang pananalangin sa isa't isa. Even Paul asking, pray for me as well. And even my companions. Include us in prayer. And then powerful and effective kapag ang Diyos ang kumilos. That's why we pray, because we acknowledge God is so powerful. Our power is only
limited. So, yan, sabot si Elijah. Taong ordinary lang. Ito yung time na tumakbo siya, natakot siya, napagod. Pero ang ginawa ng Panginoon, no? Pinakain siya, pinalakas siya. Hanggang sa manumbalik ang kanyang lakas. Muli, nanalangin siya sa Panginoon. Tulungan siya sa kanyang kalagayan. Tandaan natin, hindi superman ang ginagamit ng Diyos. No? Kundi taong nananatiling nananalangin. Nananalangin ba tayo lagi? O pag may kailangan tayo sa Panginoon lang, doon tayo nananalangin. Okay? So, na-picturean niyo ba? Yan. Yes, God. Para sa iba na makakita sa ating busy. So, ito na. Sabi na Andrew Murray, ano to? Missionary ko ito. Prayer is not preparation for the work. It is the work. Diba? Pagka pray tayo, para ma-prepare ang ating ano. Actually, that's already the work. We pray. That's the work of God. Continue to prepare us to do for Him the things that give glory to Him. Kaya nga, ang 2026 ay hindi sprint, kundi marathon. Out ka naman, no? Kaya patakadan po ang buhay na nakasali kay Kristo. Palakasan, magpalakas tayo. At isa sa magpapalakas sa atin ay pagiging prayerful. Okay? Prayerful. Hindi sapat ang panalangin sa umpisa, kailangan panalangin sa gitna. Ha? Kakalimutan ha? Minsan sa maganda tayo sa sa pagsisimula. Kaya, gawin ko na dito, kapatid. Personally, magpatuloy sa panalangin kahit delayed ang sagot. Just pray the answer, give it to God, and He will give it in His time. As a family, manalangin hindi lang kapag may problema, kundi habang dumadaan dito. O kahit walang problema. And as a church, gawin sentro ang prayer meetings bilang lugar ng pagtitiyaga at lakas. Kaya mga kapatid, as a final challenge, this is a second step commitment to us for the Lord. Give it to the Lord. Let's pray this. Sabay-sabaw. Ready? Go. Panginoon, hindi lang kundi turuan mo ako hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo ng dulo? December 31. Okay? At doon tayo pa naman ulit. Very busy sa year-end family trip. Kung saan man yung lugar na yan. Pero sama-sama tayo ulit. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa palalang ito sa ating Panginoon. Na hindi lamang kami magsimula sa taong ito, kundi this year, throughout, sama-sama kami hanggang sa dulo. Dahil kayo po ang mauna sa amin at tuloy na magpapaalala at mag-iingat sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, tumako na tayo sa ating mga prayer concerns. Ayan, maraming salamat po. So, kauna po tayo sa prayer concern. 1 to 4. 1. Okay. Closing prayer po natin is this is the week. Hindi nakuha.
But you didn't play. Yan. Anong ba? Wait, what's the report? Ito ang number 4. Pabangan natin yung Lenten. Lenten family. April. Yung pala, bagong ano natin, oras ha, Sunday. 8:30, Sunday school. 9:30, service, worship service. And then, afterwards, yung adult. Okay. That's right. That's right. Naglalaan ko naman. Logos, leaders, Priya. Tulungan ko kami noon, makakasip na sila circular transport. Dalawa sila fellowship of Plum Church na yan. Sila ay fisika na umawag. So, ganyan po yung church building. Pero naglang mga research hindi mo sa mental health rate sa Pilipinas sama-sama kami kami Panginoon marami makakasama provision mga nilang mga papalain puso niya sa Diyos mga Panginoon hindi natin sa Diyos sa dami ito na ang ito sa bako hindi po yan ang pag-aaral sa salamat kami mga ang dama mga mahal ko siyempre game Let's pray po. Lord God, salamat po sa bawat isa na ng oras na
ito po ang bibigay kalakasan sa bawat isa sa amin at sa pagsubok na binibigay mo. Ito po ang bibigay sa amin ng kalakasan, lalo na po sa pagsubok ni Cecily. Ito po ang manumbalik ng kalakasan sa kanya at bigyan po siya ng pag-isip na maging maayos po sila magpapina na isipin po niya sa yung mga anak niya po naway maging maayos po sila. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na buhay na pinatulong niyo po sa amin at sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng